Grabe, isang umaga, akala ng marami normal lang ang balita. Walang giyera, walang anunsyo, walang sirena. Pero bigla, may lumabas na pahayag mula sa China na nagpaangat ng kilay ng buong mundo. Hindi ito simpleng diplomatikong salita. Hindi rin ito basta paalala. May laman, may diin, at parang may babala. At ang tanong ng marami, ano ang ginawa ng Pilipinas para biglang ganito magsalita ang China? Hindi nagsimula kahapon ang problema. At lalong hindi ito simpleng misunderstanding lang sa pagitan ng dalawang bansa. Dekada na ang lumipas simula nang unti-unting uminit ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa West Philippine Sea. Noong una, halos walang pumapansin. Parang malayong issue, parang problemang pang-eksperto lang. Tahimik pa noon, may ilang barko sa malayo. May mga paalalang diplomatikong idinadaan sa papel. May mga nangiti sa harap ng kamera pero may kaba sa likod nito. Kung ikukumpara, parang kapitbahay na dahan-dahang naglalagay ng bakod. Sa umpisa, maliit lang. Hindi mo pinansin. Hanggang isang araw, napansin mo na lang. Nasa loob na ng bakuran mo ang bakod. Noong mga unang taon, pabalik-balik lang ang mga Pilipinong mangingisda sa mga lugar na matagal na nilang pinupuntahan. Walang tanong, walang humahadlang, normal lang. Pero unti-unting nagbago ang eksena. May mga ulat ng barkong mas malalaki, mas tahimik, pero mas dominante ang presensya. Hindi umaatake, pero hindi rin umaalis. May mga mangingisda na bigla na lang pinapaalis. May ilan na tinututukan ng water cannon. May iba na simpleng tinatakot sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang dinadaanan. Isipin mo yun, pangingisda lang ang hanap mo, pero uuwi ka na may takot. At habang ang ordinaryong Pilipino ay naghahanap buhay sa dagat, may mas malaking pagbabago na nangyayari sa likod ng mga ulat. May mga bahura. Dating puro isda at korales. Dating halos hindi pinapansin ng mundo. Bigla na lang, may ilaw na sa gabi. May lupa na kung saan dati ay tubig lang. May istrukturang parang hindi naman basta pansamantala. Dito lalong naging malinaw ang pattern. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakataon lang. Kung dati, parang bisita lang ang presensya. Ngayon parang may intensyong manatili. At dito nagsimulang magtanong ang Pilipinas. Bakit ang mga lugar na matagal nang ginagamit ng mga Pilipino ay tila biglang may bagong may-ari? Bakit ang mga bahurang dati tahimik ay nagiging strategic points? At higit sa lahat, bakit tila normal na lang ang unti-unting pagbabago ng realidad sa dagat? Sa puntong ito, hindi na lang ito usapin ng teritoryo. Usapin na ito ng dignidad, ng kabuhayan, ng kinabukasan. At ang tanong na bumabagabag sa marami, hanggang kailan tayo mananahimik? Dumating ang mga taon na hindi na sapat ang salita, hindi na kaya ng ngiti, hindi na kayang idaan sa papel. Dumating ang puntong nagkaharap na sa dagat. Sa Scarborough Shoal nagsimulang maramdaman ng buong bansa ang bigat ng sitwasyon. Isang lugar na matagal nang pinangingisdaan ng mga Pilipino. Lugar na alam ng mga mangingisda kahit nakapikit dahil minana pa iyon mula sa kanilang mga ama at lolo. Noong una, parang normal na operasyon lang. May mga barko, may pagbabantay. Pero habang tumatagal, tumitigas ang eksena. Nagkaharap ang mga barko ng Pilipinas at China. Walang putok, walang sigawan. Pero ramdam mo ang tensyon, parang dalawang taong nagtitigan, walang gustong umatras. Araw ang lumipas. Naging linggo, hanggang sa naging malinaw. Hindi ito simpleng insidente. Para sa mga mangingisda, isang iglap lang ang pagitan ng kabuhayan at gutom. May ilan na hindi na pinayagang pumasok. May bangkang pinalibutan. May mga lambat na hindi na muling naihagis. Kung ikukumpara, parang pinto ng bahay mo na biglang nilagyan ng kandado, pero hindi ikaw ang may susi. Mula noon, may nagbago. Hindi na bumalik sa dati ang sitwasyon sa Scarborough, hindi na rin bumalik ang dating kumpiyansa ng mga mangingisdang Pilipino. Habang sinasabi ng China na kanila ang lugar, iginiit ng Pilipinas ang karapatan nito. Hindi dahil naghahanap ng gulo, hindi dahil gusto ng komprontasyon, kundi dahil iyon ang tama. Dahil kung hindi ka magsasalita ngayon, kailan ka pa magsasalita? Unti-unting naging simbolo ang Scarborough. Hindi lang ito bahura, hindi lang ito tuldok sa mapa. Ito ay naging paalala na may mga sandaling kailangan mong tumindig kahit mas malaki ang nasa harap mo.
Kung dati ang alitan ay parang bulong sa likod ng pinto, ngayon malinaw na itong sigaw sa gitna ng dagat. At dito lalong tumitindi ang tanong. Kung paulit-ulit kang itinutulak palabas ng sarili mong bakuran, kung araw-araw kang pinapaalalahanang hindi ka dito, kailan ka lalaban? At dito na tuluyang uminit ang usapan. Hindi na sa dagat, hindi na sa barko, kundi sa salita. Pumasok sa eksena si Wang Yi, ang foreign minister ng China. Hindi ito ordinaryong opisyal. Isa siya sa pinakamataas na boses ng Beijing sa usaping panlabas. At sa isang matapang na pahayag sa English, diretsahan niyang sinabi, "For every move on the sea by the Philippines, there is a screenplay written by external forces." Malalim ang ibig sabihin. Para sa China, hindi raw sariling desisyon ng Pilipinas ang bawat hakbang sa West Philippine Sea. Para raw tayong aktor sa pelikula, may script, may direktor, at may mas makapangyarihang nasa likod ng kamera. Sa madaling salita, hindi raw tayo gumagalaw para sa sarili natin. Kung ikukumpara, parang sinasabi nilang, hindi mo bahay ang ipinaglalaban mo, inuutos lang sayo ng kapitbahay. At hindi pa doon nagtapos. Dinagdagan pa niya ng mas mabigat na linya. Those acting as others' chess pieces are bound to be discarded. Chess pieces, pawn, gamit lang sa laro ng mas malalaking bansa? Parang malinaw ang mensahe. Kapag tapos ka ng gamitin, kapag hindi ka na kailangan, itatapon ka. Natural, maraming Pilipino ang napaisip. Masakit pakinggan, nakakagalit. At para sa iba, parang insulto. Dahil kung babalikan ang kasaysayan, hindi ito ang unang beses na sinabihan ang Pilipinas na ginagamit lang. Noon pa man, madalas tayong tingnan bilang maliit na bansa sa gitna ng malalaking kapangyarihan. Isang bansa na dapat raw manahimik, sumunod, at umiwas sa gulo. Pero ang tanong, kapag tahimik ka, ligtas ka ba talaga? Kung ang mangingisda mo ay hindi na makapangisda, kung ang bahura mo ay unti-unting nawawala, kung ang dagat na minana mo ay dahan-dahang inaagaw, script pa rin ba yon ng iba? O simpleng pagtatanggol lang sa sarili? Para sa China, malinaw ang naratibo. Ang Pilipinas ay may external influence. May utak sa likod ng bawat galaw. May naguudyok. Pero para sa maraming Pilipino, mas simple ang tanong. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos para sa atin? Kung hindi tayo magsasalita, sino ang magsasalita para sa mangingisda? Kung hindi natin ipagtatanggol ang atin, may magtatanggol ba? At sa puntong ito, hindi na lang ito usapin ng diplomasya. Usapin na ito ng boses, ng respeto, at ng karapatang magsabi, hindi kami chess piece. May sarili kaming isip, may sarili kaming laban. Hindi lang si Wang Yi ang nagsalita. Kung si Wang Yi ay maingat sa salita pero matalim ang mensahe, si Victor Gao naman mas prangka, mas diretso at mas walang paligoy. Isang kilalang Chinese analyst, si Victor Gao. Madalas siyang lumabas sa international media at kilala siya sa estilo niyang kalmado. Pero kapag pinakinggan mo ng mabuti, ramdam mo ang bigat ng bawat linya. Ayon sa kanya, ang mga galaw ng Pilipinas, lalo na ang pakikipagtulungan sa ibang bansa, ay mapanganib. Paulit-ulit niyang binibigyang diin na ang rehiyon ay hindi dapat gawing larangan ng tensyon. Hindi dapat pinupuno ng armas. At hindi raw dapat hinahayaang makialam ang outsiders. Sa unang tingin, parang payo lang. Parang paalala. Parang gusto lang ng kapayapaan. Pero kapag hinimay mo ang sinabi niya, may ibang tunog. Para bang sinasabi niya, pwede kayong gumalaw, pero hanggang dito lang. Pwede kayong magsalita, pero huwag masyado. Pwede kayong magreklamo, basta huwag kayong lalayo sa gusto namin. Sa madaling salita, may hangganan ang pwedeng gawin ng Pilipinas ayon sa pananaw nila. Kung ikukumpara, parang may mas malaki sa iyo na nagsasabing, huwag mong ipaglaban yan para sa ikabubuti mo rin. Pero habang sinasabi niya, yun, siya naman ang patuloy na umaapak sa paa mo. Hindi sigaw ang babala ni Victor Gao, hindi rin ito tahasang banta. Pero malinaw ang mensahe sa likod ng kanyang kalmadong tono, may limit ang pasensya ng China. At kapag lumampas ka raw sa limit na yon, may kapalit. Para sa marami, ito ang mas nakakabahalang bahagi. Hindi dahil malakas ang boses, kundi dahil kontrolado.
Dahil sa kasaysayan, alam ng mundo na ang ganitong mga pahayag ay madalas sinusundan ng mas konkretong aksyon. Kaya napapaisip ang marami. Kapag may nagsabing, tumigil ka. Pero ikaw ang nawawala ng kabuhayan. Ikaw ang pinapaalis. Ikaw ang naaapakan. Susunod ka ba? O mananatili kang tahimik kahit alam mong bawat katahimikan ay isang hakbang palayo sa kung ano ang sayo? At dito lalo nagiging mabigat ang tanong. Hindi na lang ito tungkol sa diplomasya. Hindi na lang ito tungkol sa relasyon ng dalawang bansa. Ito ay tanong ng paninindigan. At tanong kung hanggang saan ka pwedeng umatras. Bago mo sabihing, tama na. Habang nagsasalita ang China, kumilos ang Pilipinas. Tahimik, maingat, pero malinaw ang direksyon. Hindi ito paghahamon. Hindi ito paghahanda sa digmaan. Ito ay paghahanda para hindi magulat. Dumating ang Typhoon Missile System bilang bahagi ng military exercises. Isang sistemang hindi mo basta-basta ilalabas kung gusto mo lang magpa-impress. Hindi ito dekorasyon. Hindi ito pangparada. Ito ay para sa depensa, para may kakayahang tumugon kung sakaling may mangyari. Parang paglalagay ng kandado sa pinto, hindi dahil may magnanakaw na agad, kundi dahil ayaw mong pumasok ang kahit sino nang walang pahintulot. Kasabay nito, lumutang ang plano na kumuha ng modernong fighter jets, hindi para makipagpaligsahan, hindi para ipakita na kaya rin namin, kundi para bantayan ang himpapawid at karagatan. Mga lugar na matagal nang pinapasukan ng iba, madalas walang paalam, madalas walang respeto. Kung ikukumpara sa kasaysayan, matagal nang huli ang Pilipinas sa ganitong usapin. Sa loob ng maraming taon, kulang ang kagamitan. Umaasa sa diplomasya. Umaasa sa mabuting loob. Pero habang umaasa tayo, ang iba ay naghahanda. Kaya nang dumating ang balitang ito, hindi nagulat ang marami. Pero may isang bansang agad nagalit. Para sa China, ito raw ay provocation. Parang sinasabi nilang, bakit ka naghahanda? Wala ka namang dapat ipagtanggol. Pero para sa Pilipinas, simple lang ang sagot. Protection ito. Kung araw-araw may barkong lumalapit, kung may mga pahayag na puno ng babala, kung may kasaysayan ng pagtulak, pagharang at pananakot. Hindi ba natural lang na maghanda? Parang komunidad na ilang beses nang pinasok ng magnanakaw. Sa una, nagtiwala ka. Sa ikalawa, nagbabala ka. Sa ikatlo, naglagay ka na ng ilaw, bakod at gwardiya. Hindi dahil gusto mo ng gulo, kundi dahil ayaw mo nang maging biktima. At dito lalong umiinit ang tanong. Kung ang paghahanda ay itinuturing na kasalanan, kung ang pagtatanggol sa sarili ay tinatawag na provokasyon, ano na lang ang tama? Masama bang maghanda? Kapag may bantang papalapit, habang mainit ang usapan sa dagat, may mas tahimik na nangyayari sa lupa. May mga Chinese nationals na naaresto. May mga nagpapanggap na estudyante. May mga kumukuha ng impormasyon. At dito pumutok ang pangalan na hindi inaasahan ng marami. Alice Go, isang dating lokal na opisyal na kalaunan, ay nadawit sa seryosong alegasyon. Ilegal na operasyon, koneksyon sa dayuhang impluensya, at mga aktibidad na may banta sa seguridad ng bansa. Hindi na ito tsismis. Hindi na ito haka-haka. Tanong, kung may banyagang nakikialam sa loob ng bansa, hindi ba dapat kumilos ang gobyerno? Dahil sa tensyon, may lumabas na ideya. Paano kung bawasan o iban ang mga produktong galing China? Para sa iba, ito ay simbolo ng paninindigan. Para sa iba, ito ay panganib sa bulsa ng ordinaryong Pilipino. Mas mura ang produkto, mas madali ang supply. Pero kapalit, impluwensiya. Kaya ang tanong, hanggang saan ang kaya nating isakripisyo para sa soberanya? Sa kabila ng lahat, malinaw ang posisyon ng bansa. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero hindi rin tayo tatakbo. Handa ang Pilipinas sa usapan, pero handa rin sa depensa. Handang makipag-dialogue, pero hindi handang isuko ang karapatan. Ito ang linya na sinusubukang lakaran ng bansa. Sa dulo ng kwento, hindi China ang dapat tanungin. Hindi rin ibang bansa. Tayo, ano ang klase ng bansa ang gusto nating ipamana sa susunod na henerasyon?
Isang bansang tahimik pero naaapi? O isang bansang kalmado pero matatag? Grabe ang hamon. Pero malinaw ang isang bagay, hindi na tahimik ang Pilipinas.